Hi guys, good afternoon. So for today's video, i-share ko yung aking story about sa aking basic eye surgery. So we are on our way to Dubai Healthcare City, and finally I have decided na magpa-LASIK kasi nga napapagod na ako sa kakasuot na eyeglasses. And then parang throughout the day, kahit pagising ko pa lang hanggang sa matapos ang buong araw naka-eyeglass na ako, nakakapagod ba? Imagine parang 2 years lang akong nag-eyeglass. Pagod na pagod na ako. Dati nung bata pa ako, 'di ba, parang feel mo mag-eyeglass is parang feeling mo parang genius, nerd. Pero hindi pala siya masaya. May isa akong friend na nag-recommend na, sige na friend, magpa-LASIK ka na. Tapos lang ako ng oo kasi nga natatakot nga ako kasi nga hindi mo alam kung ano yung magiging result. Syempre mata yun, baka may mapulag ka or whatever. Pero sabi niya, hindi friend, mabilis lang yun. So matagal ko din pinag-isipan kung i-go ko ba siya. So finally today is the day na aking surgery. Tingnan nyo, hindi ako nag-makeup today kasi nga aray. Kasi sabi, ang alam ko na pag nagpa-surgery ka, bawal ka nang magkusot ng mata, bawal mo na siyang siguro hawakan. So wala na akong makeup para hindi na ako magtanggal ng makeup. Tapos tingnan nyo, kakasuot ko lang yung marks dito. Mas pag ngayon kakastart ko lang nalagay pero nag-mark na agad, di ba? Kaya minsan si Tito Mark natatawa na may ako nga ng ganyan. Sabi, maliban sa parang feeling ko nahulog siya, ginaganon ko. Kasi parang dumidikit lang ga. Parang, alam mo, parang dumidikit na siya sa skin mo, na masakit na. Kaya ginaganon ko para at least makarest ba yung part na laging nakalubog dun yung nose pad. Yun din ang dahilan ko bakit ayoko na mag-eyeglass. Hindi, minsan gusto ko na pagising ko, hindi na ako mag-eyeglass pag nasa bahay. Kasi lang, parang hindi ko na-appreciate yung kulay ng pagkain, yung paligid. So, ang problema ng mata ko, nakakabasa ako ng malayo, kahit konti, tulad niya may sakyan doon sa harap, nababasa ko yung plate number niya. Pero may class pala ako. Wait lang, tanggalin ko. Tingnan ko. Pag malayo, napabasa ko pa yung mga numbers. Teka lang, yung ayon, di ko na masyadong nababasa. Pero pag ito, syempre malaki yung number. O let's say, basta pag may mga pag ganitong layo, distance, hindi ko na nababasa yung yung mga letters. Dati natatawa ako sa mama ko pag let's say sasabihin dito siya nakakakita ko, ano Ben ma, ang laki-laki naman ng letra, hindi mo pa nakikita. Pero pag nandun ka na pala sa age na nag-eyeglass ka na, totoo pala siya at hindi siya masaya. So let's go to Dubai Healthcare, and then i-share ko din pala kung ano yung aking pagdadaanan after ng surgery. I will let you see them, and during this, I will sign and give this. Okay, nanonood sa atin ito na mahal ka ng roses, pero bukas ito na Many minutes later. Kita dyan pagkatapos. hindi na pagkatingin, hindi pa pagkatingin. Kumusta ka? Pumasok na ako doon sa kwarto, nilagyan ng parang betadine yung mata ko, tapos binigit ko, tapos nilagyan ng anesthetic drops. Hindi ko na alam kung gano'ng katagal ako nagantay, siguro mga 10 minutes bago ako pinapasok ulit sa may mismo para operating room.
Ang tagal pa bago pumasok si Doc. Tapos, Dami nga nag-aantay. ha? Ang dami Ang nga dami nag-aantay. siya lang gumagawa. Oo, siya na palang doktor. Siya na ang consultant, siya lang doktor. Ipikit ko yung mata ko kasi nga parang ngayon naluluha ang mata ko. Kamukha na kayo. Ha? Ito. Kamukha na kayo. Mm-hmm. Ayan na sa. Look guys, kamukha niya na. Papasok ni Doc. Sabi niya, how are you? Tapos sabi niya, focus on the green blinking light. Tapos sinimulan niya na, hindi ko na alam kung anong mga pinaglalagay niya. Pero ang alam ko doon, nasaktan ako doon sa pinasok niyang aparatus. Na parang feeling ko siguro, parang ilabas siguro yung ball ng mata ko. Tapos, masakit. Basta pag nagay niya, parang naramdaman ko masakit. Tapos mga gamot siya nilagay na mahapdi ako. Actually ngayon, mahapdi ang mata ko. Mahapdi siya. Teka lang. Ang pinakamasakit pa na part doon nung meron siyang inilagay sa mata ko na ikot niya. Tapos sabi niya, parang light will be off. Parang nawala yung, talagang total dim. Nag-block yung paningin mo. Oo. Talagang total dark. Tapos after nung tinanggal niya, bumalik na yung ilaw. Tapos pinipilit kong labanan na kung nasaan yung green blinking light. Doon ako tumitingin. So kailangan labanan mo yung hapde. Labanan mo din yung sakit. Pero hindi yung sakit na super sakit. Parang sakit na kaya mo tiisin. Pero ang ginagawa ko nga, kinukurot ko na yung kamay ko. Para nga ma-divert yung sakit. So, siguro mga 15 minutes per eye. Tapos sabi ko, Lord, matatapos din to. Tapos, yun na. Tapos nga, ang initial na effect after nito, as in talagang, super labo na paningin ko. Sabi? Ay, ngayon parang, ngayon parang ayoko na siyang i-dilat. Update. Sige, pikit ka naman guys. Sabi ko kay Doc, Doc, kailan na pwedeng maligo? Sabi niya, pwede naman maligo after 2 days. So, wag lang daw lagyan ng pressure ang mata. Paano kaya yun, no? Naalala ko, no eye makeup for 2 weeks. So, yan, walang problema yan. Ito pa pala, nakalimutan ko sabihin na yung rate na binayaran ko is 4,500. It's either pili ka 4,000 or 4,500. Yung 4,000 yung itong LASIK lang. Yung 4,500, pinili ko yung 4,500 para including na yung mga gamot plus yung 1 year free check-up. Para let's say, anytime na magka-problema, whatever, makakabalik ka na doon na wala ka nang babayaran. So, yun ang binayaran kong 4,500. Pero, kung let's say, nasa age ako ng below 40, nasa 3,500 lang babayaran ko. Pero naka-promo pa to, Tito Mark. Oo. Kasi December lang, Oo, hanggang December next year, sabi nung nurse, nasa between 4,500 to 5,000. So, nung check-up ko a week ago, chinek nila yung cornea ko kung healthy, kasi hindi daw lahat is candidate for LASIK. Pero kung hindi healthy cornea mo at kung hindi ka qualified for LASIK, hindi rin nila i-go. Ang ginawa pala sa akin is ultra LASIK blended vision. So, i-correct nila yung far vision and yung near vision. So, para hindi na tayo mag-eyeglasses. So, that's it. At nandito na tayo sa ganitong sitwasyon na wala akong nakikita. habang nagsasalita ako ngayon, nakapikit ako. Kasi para nare-rest ko yung mata ko. So, will update you later until makabalik yung ating clear na vision. Bye-bye. See you later. Many minutes later. So far, it's okay. Medyo, konting blur lang. Mas okay nung kanina, yung first 1 hour after ng surgery, mas okay ngayon. Yung nga lang, mahirap lang talaga siya i-dilat kasi maliwanag. Kasi tingnan nyo, nakapit-pit lang ako. Kasi nga parang hindi ko kaya pa munang dumilat dahil ang liwanag. May patak si Mark ng
gamot ko, yung unang gamot, yung lubricant. Then after 5 minutes, nagpatak ulit ng 2 antibiotic. 5 minutes yung interval niya. So, naka-2 dosage na kami. So, ang nararamdaman ko, wait lang. Try ko. Hindi ko kayang idilat kasi maliwanag. Luha yung mata ko. Latest update after 4 hours ng surgery ko. It feels better so far. Mas okay to pag try ko Ayan. Medyo nadidilat ko na siya. Naka 2 dose na kami ng gamot. Yung next is 9 o'clock. Mag-alarm. Sinat ko na yung alarm ko. Para hindi ko makalimutan. Ang hirap kanina kasi nung unang patak. Hindi alam mo, hirap na hirap akong idilat siya. So kahit na ipatak ni Mark yung gamot, hirap na hirap ako. Kasi ko sa kanya, pag once nasabi ka na go, tsaka ako didilat. Pero antay-antay natin yung 9 o'clock. Yan na yung next. Tomorrow, I'm going to have my follow-up check-up at 10 o'clock in the morning. Hopefully, mas okay na yung pakiramdam ng mata ko. And then, we'll give you update kung kamusta na yung pakiramdam. So far, wala nang update. Ang issue ko na lang is yung liwanag ng paligid. The rest, okay naman. We'll see mamaya sa 3 gamot na ilalagay namin. So that's it for today's update. We'll let you know tomorrow morning.